Maharlika Fund will ease yung need ng bansa, ng gobyerno natin na mangutang. Parang instead na mangutang tayo to fill up yung deficit, dahil meron tayong sovereign wealth fund na eventually lalago, we can tap funds from there to finance yung mga development projects. Parang instead na mangungutang sa ibang bansa through ODA, why not kumuha na lang sa Maharlika Fund? But that will be in a far future kapag eventually itong Maharlika Fund ay lumago na talaga. This is the very first sovereign wealth fund ng Pilipinas, and it's quite controversial din kasi yung sovereign wealth fund usually ginagawa siya ng mga bansa kapag meron kang surplus, surplus ng funds. Dito kasi ang Pilipinas, hindi tayo surplus, deficit tayo pagdating sa natin, yung fiscal balance natin. Deficit meaning yung expenditures ng gobyerno mas malaki kumpara dun sa revenues niya. Kaya dapat ang ilagay dito yung mga competent na tao, yung may background talaga sa investments, sa fund management. Nabanggit na rin ni President Consing na he is vocal about it na yung salary dapat at par with the private sector. Kasi magtatap ka ng mga tao, mga experts sa financial management, fund managers na sumisweldo ng malaki, tapos to run this sovereign wealth fund. Of course, di ba kailangan kung lilipat ka na may malaki ka ng sweldo dyan sa pinagtatrabaho mo, dapat at least at par or ka-level or at least medyo mas malaki naman ng konti.
dun sa plano ng MIC to invest in microgrids, I think sa economic returns naman niya malaki yung magiging balik niya sa bansa natin, because the more households na ma-energize is the more na magi-increase yung mga incomes nila, and the more na magkakaroon sila ng opportunity to improve their livelihoods, because investments will come to their areas, businesses will expand.